Okay, ito na. Ito na. Ano ba yung topic natin ngayon, no? Turn your $2, wow, $2 or 100 pesos to, wow, grabe, nakakalula naman to, Mentor Mike. 20,000 USDT or 1.1 M in 43 days. No? 1,000,000. Grabe. Ano ba to? Scaman ba to, Mentor Mike? Ano ba to? Networking ba? Power ba to? Scaman ba to? Ano ba to? Ano ba to? Power na ba to? Ano ba to? May bibenta ba kaming glutathione dito or mga vitamin C? Hindi. Ang gagamitin natin, nakalagay dito, trading. No? Trading yan. Hindi tayo gagamit ng kung ano-anong mga ano dyan. Hindi tayo magbebenta ng mga sabon dyan. Trading yan. Pero bago ang lahat, no? Nire-record to ni Mentor Mike para sa YouTube. So mga nandito sa may Zoom natin, chill lang kayo dyan, no? Meron tayo minsan na sasabihin para sa mga YouTube viewer natin sa mga replay. O ngayon, sa mga nanonood dyan, comment nyo dyan sa YouTube kung taga saang lugar kayo para alam ko kung hanggang saan nakakaabot yung video ni Mentor Mike, no? Pero ngayon, ito na yung topic. $2 magiging 1.1 M. Wow, paano yun? Sige, tingnan natin. By the way, ito yung aking Facebook. If you want to add me, ito lang. Pero, dun, wag mo na kayong join, no? Wag nyo muna akong i-message dyan, mama, explain natin, no? Ito yung ano natin. I'm one of the mentor ng Global Miranda Minor Group. And total mentees ko per year is 94. Ako ay nagme-mentoring. Meron akong mga student. And average na score ko, yung satisfaction rate. Pag sinabing satisfaction rate, ito yung response ng mga student na naging mentee ni Mentor Mike. So, inabot ako ng 9.96. So, 0.4 na lang, no? Para maging perfect 10. Yan. So, yun. Bago natin simulan yung topic, disclaimer muna ulit, no? Itong ituturo ni Mentor Mike dito ay, again, nagwo-work sa akin. Pwedeng hindi mag-work sa inyo. Kung kayo ay magte-trade at gagamitin nyo to, inyong liability yon, no? Kayo ang dapat masisi doon, no? Ituturo lang namin ito, pero ikaw pa rin ang mananagot. Depende kasi yan sa iyong risk appetite and sa disiplina mo at isama mo na yung emotion mo. Alright? Pero ito yung nakakalungkot na balita. No? Ito yung nakakalungkot. Ano kaya yung nakakalungkot? No? Malamang kaya ka napunta dito kasi ito lang naman. Babasahin ko Gusto mo kasi ng easy money, no? Kasi every time na meron kang makikita na ganitong caption na $2 magiging 1.1 M, lagi kang na-hype At gustong-gusto mo na mapanood dyan kasi you want to invest kasi nga ang utak mo pang easy money. 'Di ba? Yun yung masakit No, kapag may nakita kang ganitong caption, wow, mukhang kikita ako dito. Ikaw, anong gagawin mo? Papanoorin mo, check mo, pag nagustuhan mo, mag-i-invest ka. Kaya maraming nai-scam. Ito yung pangalawa, no? Malamang kaya ka rin napunta dito sa video kasi akala mo na ang trading ay easy shortcut lang, no? Pag sinabing shortcut, wow, sabi ni Mentor Mike, $2 lang, magiging 1.1 M. Naku, mukhang maganda yun. Mukhang kailangan kong umatin doon kasi meron akong $2. Ganyan ba kayo? Press 1. Tingnan natin kung ganun ba yung nararamdaman nyo ngayon bago kayo mag-join dito. At hindi mo alam na madami ka pa rin talagang pwedeng aralin, no? Bago ka kumita sa trading. Akala mo ganun na lang kabilis yun at 43 days, kikita ka ng 1.1 million. Wala pong ganun. Pero sasabihin ko sa inyo yung formula, no? Baka mamaya isipin mo na pag natapos sa tong video na to, bibilang ka ng 43 days, ikaw ay magkakaroon ng 1 million. Hindi po ganon. Hindi tayo ganun sa trading, no? Kasi kung yan ay totoo, lahat ng tao mayaman na. Wala ka nang makikitang nagpupunas dyan ng mga lamesa sa mga restaurants. Lahat nag-trading na. So, ano ba ang gusto ni Mentor iparating sa'yo? Na ang trading, hindi siya ganun kadali. Na nakikita nyo doon sa Facebook, no? Ito pa, malamang, kaya ka napunta dito, nalagasan at nasunugan ka ng pera, kamakailan lang, no?
At naghahanap ka na naman ng trading strategy para mabawi mo yung nalagas mo na pera, no? Pero ayaw mo pa rin pumirme sa isang strategy lang, di ba? Kasi di ba, YouTube, nag-aaral ka sa YouTube, search ka lang ng YouTube ngayon. Pag may nakita kang ganitong mga caption, yung talagang pangdigma ang caption, nakikita ka ng million, $500. Grabe na hype sa utak mo nun. Eh kung ikaw yung talagang wala kang pera, talagang gagawin mo talaga yung kung anong pagagawa doon ng mga naandun. 'Di ba? Dito iba kasi kami dito sa Global Miranda Minor Group. Culture of malasakit kami. Tinuturuan namin yung tao ng tamang approach sa trading. No, hindi yung parang hype lang tayo. At ito yung pang-apat. Biktima ka ng mga scammer na profile sa Facebook, no? Yung mga nakikita mo sa YouTube. Yan. Ang dami nilang pinapakitang pera sa iyo. Yung kamakailan lang yung pangalan nun. Solas, yung mga sulas-sulas na yan, di ba? Grabe yung mga yan. So, akala mo, ganun na lang kadali kumita sa trading na magbibigay ka lang ng pera sa mga kolokoy na yan at ikaw ay magkakaroon na ng 1 milyon. Hindi po ganun ang trading, no? Kaya ako ginawang ganyan yung caption ko para makolekta ko kayong mga naghahanap ng naghahangad ng easy money. Kaya ganyan yung caption ko, yung parang pinaka-hype, yung pang-hype na caption para ikaw, ito na yung huling video na mapapanood mo na about sa hyping, no? Yung mga easy money, easy rich kid, easy rich, ano ba tawag doon? Basta yun. Parang easy money, gusto mo lang, madaling pera lang. Ito na yung kahuli-hulihan mo. Kaya yung caption ko dyan ay para sa'yo. No? Para sa iyan na naghahangad ng mabilisang pera. Iko-correct natin yan. Okay, quick rich scheme. Yan, yan talaga. Okay, ngayon, paano ba tayo makakaiwas sa mga scammers? No? Ito na, para ikaw, matuto ka na, no? Para matuto ka na hindi ka na-i-scam. Kapag meron kayong mga nakikitang mga coach sa Facebook, pero wala silang profile picture, yun, scammer yun. Okay? Scammer yun. Hindi ko nilalahat, pero kailangan 50-50 ka, maging observant ka. No? Hindi, pagka nakita ng ganun, at sinasabi nila, trading, kikita ka, may mga ganun, offer yun ng mga VIP signal, etc. Iwas ka na dyan. Okay? Iwas ka na. Ano pa? Kapag nagpapakita na sila ng real money, no, na piniplex daw nila na galing sa trading. Pag sinabing real money, ito yung mga perang yung talagang hawak nila, binibilang nila sa kamay mo. Yung mga sulas, yung parang ganun, nandun sa mesa yung mga pera. Pag ganun yung nakikita mo kasi, iwasan mo na yun. Huwag ka nang pumasok-pasok dun. Scam yun. Walang easy money sa mundo. O yung bangko nga natin pag naglagay ka ng pera dyan ilan lang yung nadadagdag. Dun pa kaya sa mga scammer, di ba? Mabuti pa na ikaw ay ilagay mo na lang sa ispatsyang pera mo kung magsakaling matalo, at least paper loss, no? Ito yung matindi, no? Yung mga naka-formal attire, no? Karamihan sa mga naka-formal attire, yung tipong meron naka-formal attire yan, di ba? Ang gagawin yan, uupo dun sa computer, merong nakalagay na chart, tas kunwari, pindot-pindot yan, type yan, kunwari, etc. Tapos lilingon ng pagganon. Ikaw ba ay naghahanap ng pagkakakitaan? Ay, mga ganon. Ikaw ba ay gusto mga ganyan? Ikaw ba ay walang, mga ganon. Basta ganon, at maraming pera, scam yan. Maniniwala dyan. Okay? Mauubos pera mo dyan, kakapaniwala sa mga ganyan. Sino ba sa inyo na biktima na ng ganon? Meron ba dyan sa inyo sa chat? Sige, chat nyo, press 1 kung nabiktima na kayo. Meron na bang na biktima? Meron yan, dami yan, grabe. Lagi yung tatandaan ngayon, no? Nag-evolution na ang scammer. Dati, panahong 2018, 2020, ang mga scammer gumagamit ng dummy account. Ngayon, ang gamit na nila ay tunay na sarili na nila. Ganun nakatitindi yung mga konsensya nito mga to.
Kumbaga, wala na silang pinipili. Kung yun na talaga yung ano nila, yung itsura nila, yun na talaga, talagang sila na yung nagsasalita. Tingnan nyo yung sulas. Nakita nyo ba yung sulas? Talagang nagpapakita dun yung babae, mga naka-formal attire, naka-Americana, di ba? Anong ending? Sunog. Di ba? Kaya ikaw na nanonood dyan, ikaw ay magbagong buhay na. No? Kaya ginanyan ko yung caption ng aking YouTube caption na yan para hulihin ka, ilambatin ka na naghahanap ng easy money. Okay? Wala kasing gumawa ng ganito eh. Tayo pa lang ang gumawa ng naglalambat ng mga easy money gusto. Ngayon, ito yung pinakalas, yung mga foreigner na account. No, yung mga foreigner na account na sobrang daming achievements nila sa buhay. Sobrang dami nilang achievements sa buhay. No? Parang pag pumasok, kung nag-apply sila sa isang company, talagang sureball, tanggap eh. Yung makikita mo yung profile picture nila, ang daming nakalista na kung ano-ano, may God first pa. Di ba? Ito yun. Yung ganito, check nyo yan. Yung itsura niyan, may God first pa. You know, pag nakakita na kayo ng ganitong profile, yung talagang pag binasa mo, nako, ang ganda naman ng ano mo, profile mo ha. Talagang parang ikaw ay master ng pinakalahat ng trader sa buong mundo eh. Ayan, no? Meron pa dito, the fear of God is the beginning of wisdom. Lintek pati Diyos ginamit, no? Grabe talaga, no? Wala na to talagang mga tao ngayon, wala na talagang konsensya. So, ikaw, na nanonood ngayon, kailangan aware ka dito, no? Ang target ng mga to ay mga tito, tita, lola, lolo, nanay, tatay na walang alam sa trading. CEO, kayo ang mga target ng mga to. Kayo ngayon, dahil napapanood mo na to, huwag ka nang magtanong kung legit ba yan. Pag nakita mo na ganyan ng itsura ng profile picture nila sa Facebook, i-block mo na agad yan. Okay? Hindi yan nagtatagalog. Nagtatagalog man yan, translated yan. Okay? Malinaw ba, guys? Ngayon, ilan ba tayo? 168. Grabe naman kayo. Grabe kayo magmahal. Karamihan sa mga scammer na profile ay meron silang mga pinapakitang mga ganito, mga GCash, Encash, mga kung anong-anong mga pakulo nila sa buhay nila. Ingat-ingat po kayo sa mga ganito, no? Hindi kita nilalambat ngayon para hindi mo tumapanood. Kailangan mo tong malaman kasi nga ikaw ay magiging biktima nito balang araw kung hindi ka aware sa mga ganito. Alright? Malinaw ba guys? Malinaw? Nakapaghatid ba ako ng ano? Yun na yung ating session today. Maraming salamat. Good night. Joke lang. Andiyan pa ba kayo? Press 1. Tingnan natin. Andiyan pa ba? Dahil ba natutunan? Yun na yung lesson. Yes po. Hey, hindi yun ang lesson, syempre. So, ano lang yan? Introduction lang yan. No? Introduction lang yan, syempre. So, dito na tayo sa topic, no? Paano ba kumita ng $2, no? Ay, $2. Paano mo palalaguin yung $2 mo into 1.1 M? Paano ba? Grabe ka naman, Mentor Mike. Ano ba? Scamman ba yan? Hindi po to scam. Okay? Una, meron kang 4 habits na kailangan gawin, no? Para kumita ka ng consistent. No? Ano kaya itong 4 habits na to? D, C, S, T. No? Ano kaya yan? Department of Culture and Systematic Transformation. Hindi po yan ganun. So, una ay iisa-isahin natin. No? Iisa-isahin natin. Una, dapat mo ma-maintain para ma-achieve mo ang consistent result. Ano kaya to? Sa tingin nyo, ano to? Yan, nilagay ko ng ganyan. Ano kaya to? Ano kaya to? Sige nga, type nyo nga dyan sa comment. Ikaw na nanonood sa YouTube, feeling mo, ano kaya itong nakalagay dito? Ano kaya to?
Sige, isipin mo. Pwedeng ano to? Disiplina po. Disiplina. Pwede. I-type nga natin. Discipline. Hindi eh. Tama. Narinig ko na. Discipline. Okay. Discipline. Walang ito tandaan nyo kahit alam mo na yung trade setup mo, pero kulang ka sa disiplina, ikaw ay matatalo at matatalo pa rin. Agree ba kayo dun? Meron ba kayong ganun na nakakalimang panalo ka na, tapos feeling mo, wow, it's my lucky day. Mukhang ngayong araw yata yung swerteng araw ko Sige nga, itodo ko nga itong pinanalo ko ng 5 araw at i-all in ko ngayon. Ano kaya nangyari sa'yo? Meron ba sa inyong ganun? Yung parang nagbida-bida. Meron na nga. Parang it's my lucky day. Papalakpak-palakpak ka pa. Anong gagawin mo dyan? Anong normal na ginagawa mo dyan? Wow, sino nagpa-mute naman? Sino ba yun? Anong ginagawa mo dyan? Ang ginagawa mo dyan, piniplex-flex mo na yan sa Facebook mo, sa YouTube, sa friends mo, pinapakita mo na, eto na. Sasabihin mo pa, to the moon. May caption pa yung to the moon. Sabay na, 'di ba? Ikaw na, 'di ba? To the moon tayo. Let's go, 'di ba? Pagdating nung ika-5 araw, nananahimik ka na. Bakit kaya? Dahil nga kinukulang ka na sa disiplina. In-all in mo na yung pera mo. Anong nangyari ngayon? Tameme ka na. Di ba? Tameme ka na. Wala kasing disiplina eh. Kahit sobrang galing mo na, kung wala kang disiplina, uubusin ka pa rin ng market. Okay? Sino sa inyo ang kaya ng baguhin ng disiplina from now on? Press A. Disiplina, ayusin ko na. Kasi hindi ako kikita ng 1.1M kung wala akong disiplina. Wow, dami. O, di ba? Ikaw rin yung nanonood dyan. Bago-bago ka na ng buhay, di ba? Hindi mo to napapanood ng aksidente. May purpose yan. Ito, sigurado mahirapan na kayo dito. Ito yung next. Kung meron ka ng discipline, ano naman ang kulang sa ginagawa mo? Ito. Ano kaya to? Kung meron ka ng disiplina, ano kaya ang kulang mo? O ayan. Sige nga, tingnan natin kung mahuhulaan mo to. Kapag hindi mo to nahulaan, ibig sabihin, hindi mo talaga to ginagawa. Ano? Diba? Ilan tayo dito? 170. Compounding ko. Pero ilan lang sumagot? Di ba? Yung iba dyan, baka nagkopyahan lang yan. Di ba? Di ba? Ang sagot dito, compounding. Okay, ulitin natin compounding. Para sa inyo, ano ba ibig sabihin ng compounding? Ano ba yan? Sa mga sumagot. Sige nga, open mic ka. Sino yung sumagot ng compounding? Naunang sumagot. Si Vin. Kuya Vin, ikaw nga. Sige, sinong magpo-volunteer para sagutin yan? Ano ibig sabihin yan? Walang sumagot? I-type mo dyan. Okay, kuya, mentor, ikaw, ano po? please, Jude. Accumulation of profit po. Accumulation of profit? So may incremental po yung profit nyo. Very good. As days go by. Very good. Alam mo na, 'di ba? Ang tanong, alam nyo na, ang dami nag-chat, 'di ba? Alam nyo ni, ang tanong, ginagawa mo ba? Aray ko naman. Aray. Ouch. Alam ko naman yung disiplina eh. Pero ang tanong, ginagawa mo ba? Asan ba yung disiplina mo? Nasa kamay mo lang, wala sa utak mo, 'di ba? Alam nyo na yung disiplina, tanungin mo yung sarili mo. Alam mo ba? 'Di ba? Alam mo ba? Ginagawa mo ba? Ginagawa mo bang mga disiplina? Ginagawa mo ba yung compounding? Sige, tanungin natin. Sino yung gumagawa dyan ng dalawa? Press 1. And I am all very happy kung meron. Pag hindi mo nagagawa, press 2. Press 2 ka dyan. Hindi mo nagagawa yung dalawa na to. Huwag kang mahiya. Kailangan mong aminin yan sa sarili mo. Kasi, eto na yung pinakahuling araw na maririnig mo yan na dapat mo kailangan gawin yan. Kasi, we are talking about $2
na magiging 1.1M. Kung hindi mo kayang gawin yan, dalawa pa lang yan eh. Kung hindi mo kayang gawin yan, wag mo asahan na makakakuha ka ng 1.1M. Okay? Ano po ibig sabihin ng compounding sa Tagalog? Okay. Compound. Ano? Sige. Spelling na lang. Compounding, ibig sabihin yan, kung hahaluin natin yung disiplina, no? Kunyari, may disiplina ka ngayon. Ngayong araw, nanalo ka ng $10. Ngayon, hindi ka na magte-trade. Bukas ka na ulit te-trade ng $10. Yung $10, everyday, yun lang ang gain mo. Hindi ka na pwedeng sumobra doon. Hindi ka pwedeng mag-overtrade. Kumbaga, everyday, yun lang yung pinaka-target mo at i-compound mo sila hanggang mabuo mo sila sa loob ng isang buwan. So $30, kung $10 yun, that's $150 in 1 month kung i-compound mo. 'Di ba? Kumbaga, pagsasama-samahin mo sila. 'Di ba? Hindi yung parang pag nanalo ka ng isa, itotodo mo ng isa rin. Kumbaga, nanalo ka ng 5, itotodo mo yung 5 pinanalo mo sa isang bagsakan lang with high leverage, no? High leverage pa. Kala mo bida ka sa bundo, no? Mamaya i-explain natin yung compounding. Alright? Ito pa. Ito yung pangatlo. Okay? Kung meron ka ng discipline at compounding, ano naman kaya ang kulang mo sa ginagawa mo? Wow! Magaling talaga. Dapat pala spelling na lang ginawa, ano na lang siguro ginawa natin, no? Hindi na trading, no? Pahulaan na lang. Baka kung pahulaan, baka marami-rami tayong pera. 'Di ba? Kaso hindi ganoon yung trading eh. Hindi naman yan hindi naman yung spelling na 'di ba? Strategy yan. Okay. Okay, 3 na 'yun discipline, compounding, and strategy. Ang tanong, ito yung matinding tanong. Anong strategy ba ang pwede kang pakitain ng 1M in 43 days? Ano kaya? Ano sa tingin nyo? Sige nga, comment nyo dyan. Ano kaya sa strategy dito? Ang gamit namin CMM strategy. Mayroong gumagamit harmonics, SMC, price action, Elliott wave, ICT. Kung meron man ako hindi nabanggit na strategy, pasensya na po kayo, wag kayong magtampo, pero ito lang po yung kilala ko. Pero ang tanong, meron ba, ano sa tingin nyo ang strategy na makakapag-pakita sa ng 1.1M? Tingin nyo? CMM strategy, siyempre. Ano? CMM strategy. CMM, dami nagsasabi CMM, no? Hindi, ang sagot, alam nyo anong sagot? Lahat ng strategy na to, pwede kang pakitain ng 1M in 43 days, no? Yeah. Hindi ako nagpapakabaya sa CMM kasi yun yung ginagamit namin, hindi. Lahat ng strategy na to, pwede kang pakitain kasi hindi naman to maiimbento kung sino man ang inventor ng mga to, kung hindi sila kumikita dyan. At hindi rin kayo mapupunta rito kung wala kayong nakikitang kumikita na gamit yung ICT, Elliott wave, price action, SMC, lahat yan nagwo-work, no? Bago pa tayo isilang sa mundo, nandyan na yung mga yan, no? Especially yung ibang strategy, nagwo-work na yan. Bago pa tayo pumasok sa trading, naandyan na yan. Pero ano ba yung nagpapatalo sa'yo? Simple, lahat yan ginagamitan ng disiplina, compounding, and strategy. Lahat yan, no? Lahat yan. The reason kung bakit hindi ka na kumikita ng 1M in 43 days, kasi yung harmonics, hinahaluan mo ng SMC. Yung SMC, hinahaluan mo ng Elliott wave. Kasi ang paniniwala mo sa isip mo, na kapag marami kang alam na strategy, mas effective yung magiging trade mo. Agree ka ba doon? Press 1. Parang feeling mo, gusto kong aralin lahat ng ng strategy. Gusto kong matutunan lahat ng strategy sa mundo kasi pag marami akong alam na strategy, talagang
paldo ang makikita mong pera sa wallet mo. Pero ang katotohanan, hindi po siya ganon. You need to master one strategy only. Pili ka dyan. Ano ba gusto mo dyan? Harmonix, SMC, Price Action, Elliott Wave, ICT. Isa lang ang kailangan mo. Kumbaga in real life, isa lang ang pwede mong asawa. Hindi pwedeng madami. Kapag nagdumami ang asawa mo, ano kaya ang magiging mangyayari sa'yo? Sige nga, ano sa tingin mo? Marami kang asawa. Sige nga, comment mo. Comment nyo dyan. Pag marami kang asawa, ano kayang pakiramdam? Di ba? Tapos hindi ka Muslim. Di ba? Ang sakit sa ulo niyan, men. Di ba? Anong ending mo niyan? Dun, sa tulpo. Di ba? Tulpo. Ngayon, in order for you na kumita ng malaki, kailangan mong mahalin ang isang strategy. Kung ano man yung ginagamit mo dyan, mahalin mo yan. Mahalin mo yan. Pag minahal mo yan, papakitain ka niyan. Kasi, kaya ka hindi pinapakita ng strategy, anong ginagawa mo? 'Di ba? Anong ginagawa mo kaya hindi ka pinapakita? Parang asawa mo yan eh. Kapag marami kang tinitignan na iba, nagtatampo din yan. Nagtatampo yan. Pag nagtampo yan sa'yo, naku po, imamali niyan yung utak mo at mapupunta ka sa maling direksyon ng trade mo. Kaya kailangan mong mag-aral ng isang trading strategy lang. Pag minahal mo yung isang strategy, kung ano man ang meron ka ngayon, asahan mo, same, maniwala ka sa akin, ikaw ay kikita. Okay? Malinaw? Press 1 kung nakakasabay pa. Ako, grabe naman si Mentor Mike. Grabe naman tong lesson na to. Parang ano na to masterclass, no? Libre lang natin to ibibigay sa inyo, no? Ganyan tayo magmahal. Ngayon, puntahan naman natin yung risk management properties, no? Try mo magkabit. Sige, try mo magkabit. Sakit sa ulo rin yan. Di ba? Makikita mo, meron ka dyan SNR, tapos pagamitan mo ng Elliott Wave crab pattern. Naku po, sisira ulo mo dyan, promise. Kung ang trading, ikaw ay pinapakita ng trading. Hindi yung bibigyan ka ng stress. Stressful na nga ang trading eh. Ang gusto mo pa, dagdagan mo pa ng maraming stress. Diba? Pag-usapan naman natin itong market risk management properties. Pag sinabing risk management properties, para sa inyo, ano bang risk management properties? Sige, risk management lang. Ano sa inyo yan? Para sa inyo, ano yung risk management lang? Sige nga, i-comment mo yan dyan. O ikaw, nanonood sa YouTube, i-comment mo na lang din yan dyan. Kung ano para sa'yo, ano yung risk management. Sige nga, comment nyo nga dyan guys, sa chat box. Ano ba yung risk management? Controlled loss, di ba? Computed loss, yun lang. Di ba? For me, ito para lang sa akin to Ito ay yung base sa aking nalalaman, no? Hindi ko alam kung meron sa Google to, pero ito ay base sa aking experience. Pag sinabing risk management properties, ito yung market exposure mo. Yung margin na naka-expose sa'yo sa market, no? Ito yung ibig sabihin nito, naka-expose siya sa market, gaano kalaki ba yung ini-expose mo na margin? Yan bang margin na in-expose mo ay yan na ba yung buong laman ng wallet mo? Or portion lang ng laman ng wallet mo? Kasi doon sa amin, may tinuturo kami sa course namin na kapag bull run na, dapat ang expose sa market na pera mo is 70%. Yung 30% dapat naka-future siya. Hahatiin mo siya. Sa bear market naman, 30% yung laman ng wallet mo, then 70% itatago mo muna siya. Kumbaga ganon. So, yung exposure mo, ano ba yung exposed na pera mo? Kapag nag-futures trading ka rin, meron ding exposure yan. Okay? Ngayon, computed loss number 2. Ibig sabihin, pag sinabi natin computed loss, ito kung alam mo na kung magkano yung matatalo mo. Para malaman mo ng mas maigi kung ano yung computed loss, sa YouTube account ko, sa YouTube ko dyan, meron ako dyang video rin kung paano
mag-compute ng stop loss at the same time with the leverage at para malaman mo kung magkano yung i-compute mo na loss. I suggest after mo mapanood tong video na to, panoorin mo rin yung video na yun kasi magkakambal lang yung dalawa na yan. Okay? Pangatlo, yung emotion control, no? Pag ikaw nagte-trade, ang emotion mo ba ay balisa ka ba? Aligaga ka ba? Ikaw ba ay palatingin ng iyong tinitrade? Meron bang ganun sa inyo? Nagte-trade kahit maligo talagang dala-dala ang cellphone. Talagang scroll ng scroll. Woo! Scroll lang ng scroll, di ba? Kala mo naman may nagbabago dun sa kanyang negative position, no? Scroll ka ng scroll. Mapadaling magabi, madaling araw, maya scroll, di ba? Tumatay ka na nga lang din. Nag-i-scroll ka pa eh. Di ba? Di sana hindi ka na lang nag-trader, ikaw ay naging ikaw ay naging bantay ka na lang. Kumbaga, ikaw ay naging security guard ka na lang. Kasi gusto mo pala nagbabantay, 'di ba? Ang trading hindi yan binabantayan, okay? Yan ay hinahayaan lang, no? Hinahayaan lang yan kasi nga if you know yung computed loss mo, yung emotion mo mababawasan na yan. That's why I strongly suggest na panoorin mo yung video ko sa YouTube na paano maglagay ng stop loss, nandun ko nilagay itong dalawa na to. Okay, ngayon, ito yung malupit. Dapat wala pa tayong akala nyo ganito lang yan, meron tayong mamayang gagawing actual chart, no? Akala nyo ganyan lang yan. Hindi kontento si Mentor Mike ng ganun. Ngayon, ito, tuturuan kitang maging negosyant trader. Narinig nyo na ba yung negosyant trader? May nakapagsabi na ba sa inyo ng negosyant trader? Tuturuan kitang maging negosyant trader. Ano ba yan? Pag sinabing negosyant trader, ikaw ay magiging utak trader pero pusong negosyante ka. Ibig sabihin, hindi lang ikaw trader kasi pag ikaw ay utak mo ngayon ay trader ka lang, ang income mo pang trader lang din. Diba? Kunyari, ang galaw mo ngayon, pang trader lang. Gusto ko lang kumita a day ng ganito. Wala lang, ganun lang kikitain mo. Kung ano yung kinikita ng normal na trader, yun lang ang magiging kita mo. Ngayon, tuturuan kita ng easiest way na paano ba maging pusong negosyante. At the same time, ikaw ay trader. Kasi itong trading is negosyo na rin to. It's another form of source of income. Kaya lang, hindi ito magiging source of income kapag wala kang disiplina, compounding, and strategy. At ikaw ay puro hula hoops lang. Ngayon, tuturuan kita na paano ba maging utak trader pero pusong negosyante. Excited ba? Press 1 kung excited. Tignan natin kung sino excited. Yan, grabe. Grabe, napapaos na ako, no? Sumisigaw-sigaw ako doon. Sinisigaw ko yan para marinig nyo. Okay. Pero bago natin simulan yan, no? Yan. Pa-like naman, no? Palambing naman, no? Yung aming Facebook page, no? Negosyant Trader. Search nyo lang sa Facebook. Negosyant Trader, no? Pusong trader, utak negosyante. Yan, okay? Ngayon, sa mga nasa YouTube yan, pwede nyo akong i-add ng Facebook. If you want to learn about our trading strategy, ito, Mentor Mike. Ito po yan. Ako po si Mentor Mike. Yan. Okay? Ito po yung Facebook account ko. If may mga katanungan kayo, nalilito kayo, yan, message nyo lang ako dyan. Ngayon, eto na. Ang tanong. Traders, $2 or 100 pesos, ite-turn natin ng 1.1M. Paano ba yan? Anong klaseng kalokohan yan, Mentor Mike? Is that as scam? Hindi. Pero tanungin ko muna kayo. Meron kasi ako itatanungin sa'yo. Ito yung pinakamatinding tanong ko eh. No? Underrated $2. No, $2. Sino sa inyo, may question ako sa inyo. Ito kasi yung sikretong technique ko eh. Sikretong technique ko na isasabihin ko na sa inyo para magkaroon din naman kayo ng 1M.
No? Sige, ano ba yung tanong na to? Unang tanong, para sa inyo, malaki ba malaki ba ito or parang mali naman. Malaki ba to or maliit? Parang mali yun sa tanong. Malaki ba itong $2 na to para sa inyo or maliit? Sige nga, comment nyo dyan. Maliit? Comment nyo guys sa mga nanonood. Grabe naman oh. 179 tayo dito. All time high oh. Tama lang, malaki. Di ba? Ngayon, number 2, ang tanong ko. Sino sa inyo ang gusto na every trade niya, $2 lang yung profit niya? Press 1, yung gusto. Press 1 yung gusto. $2. Gusto mo, every trade mo, $2. Okay na. Sige, $2. Sino? Sino naman ang ayaw ng $2 lang ang profit niya? Press 5. Sino ba naman si Raulo ang magsasabi ng $2 lang ang trade niya? Ano ba kayo? Mga loko-loko ba kayo? Yung mga nagsalita ng unang ano dyan? Ano ba kayo? Nagpaplastikan ba tayo dito? Nagpaplastikan ba tayo? Ikaw, papayag ka, $2 lang profit. Umamin ka sa sarili mo. Press 5 sa ayaw niya ng $2 lang ang profit niya. Sige. Diba? Ang dami. O, diba? May mga nakita ko dyan. Kanina, nag-1, ngayon bumaliktad na. Akala nyo kasi sa sarili nyo, joke-joke lang yung sinasabi ko. Ngayon, yung sinabi ko na wala, ano nangyari? Binaliktad mo. Ang dami nag-1 kanina. Ngayon, ano nangyari? Naging 5 na. Diba? Nagbago ka na ng isip. Ulitin ko sino dito ang gusto, ulitin ko sino dito ang gusto na ang trade niya $2 lang? Masaya na siya. Press A, letter A. Check natin, A. Letter A. $2. A lang. Okay, ayaw. Plastikan talaga tayo, no? Plastikan. O, sino dito ayaw niya ng $2? Gusto niya $10 mahigit. Press B. B. Uy, daming letter B. Grabe. Sobrang daming letter B. Grabe ka. Grabe kayo. Ang ano nyo, ang greedy nyo. Okay, i-correct natin yan. Ngayon, ang tanong dito, sino sa inyo ang willing matalo ng, or ma-SL ng every $2? $2 lang SL niya. Sino sa inyo? $2. Takot na siya. Sino? Letter press C. $2. Takot na ako sa $2. Kinakabahan ako sa $2. Yan ang buong kayamanan ko. Yan sa inyo yan. Yeah. Ito, sino sa inyo? Ito yung matinding tanong. Ito, yung kanina, every profit niya. Ito, sino sa inyo ang gusto na everyday, $2 lang ang kinikita niya sa trade? Everyday. $2. $2 ka ngayon, bukas $2 ka. Press 6. Kung gusto mo $2 ka lang ngayon, bukas naman ay $2 ka ulit. Okay. Sino naman ang ayaw, gusto? Ito, wag tayo magplastikan. Sino gusto sa inyo ng $100 a day ang profit? Press B. B. Kayong mga nagsipag comment dyan ng letter number 6, no? Wag nyo ang plastikin. Kasi kayo, alam ko, ang gusto nyo rin, higit pa sa $2. Ngayon, nangyayari lang kaya ganyan ang ginagawa nyo kasi, bakit? Nakakarinig ka na kasi kanina ng compounding Nakakarinig ka na ng compounding Pero yung real life, aminin mo man at sa hindi, ikaw ay hindi ka papayag ng $2 lang. Ikaw ay dapat mababa sa'yo $10. Agree? Pero, ito yan. Ito kasi yan. No, ito na dito to. Ito kasi yan. Meron ako ituturo sa inyo na the power of 20%. Wow, may power. May kapangyarihan pa lang 20%. Ano kaya ang ibig sabihin niyan? So, punta tayo dun sa chart. No? Punta tayo sa chart. Okay? Puntahan natin. 20%. Ano ba yan? Example, hanap tayo ng Ada Cardano.
Grabe. Okay, ito lang, sample chart lang. Example, tayo ay nag-chart, no? Tuturuan ko kayo paano maging negosyante, no? Tuturuan ko kayo paano maging negosyante. As a traders, balikan natin yung exposure, yung topic na market expose. Every time na nagte-trade ka, merong naka-expose na pera diyan sa trade mo. May naka-expose diyan. No, kunyari ito, sinetap natin to ng ganito, meron siyang trendline breakout, no? Meron siyang trendline breakout. Sino sa inyo ang papayag, ito ikaw na nanonood sa YouTube, sino sa inyo ang papayag na pag ito iti-trade ko, siguro bababa pa ako ng lower time frame para makita ko sa inyo. Pakita ko lang Sino sa inyo ang papayag na pag pumasok dito, sino sa inyo to tingnan nyo to kapag pumasok kayo dito, nag-futures kayo kunyari nag-futures kayo. Sino sa inyo ang papayag na ang TP niya lang ay hanggang dito? Kunyari nag-breakout sa trend line. Sino sa inyo ang papayag TP niya lang hanggang dito? Meron akong lalagay na dalawang TP. Ito at ito. Sino ang gusto dito lang ang TP niya? At sino ang gusto ng kukoloran ko ng color green to para maintindihan nyo, then yellow, and lastly letters to him too. Ito ay color, gawin nating red. Okay. Sino sa inyo, i-comment nyo dyan mabilisan lang to, i-comment dyan, sino sa inyo ang gustong TP red, green, and yellow? Comment nyo dyan. Red, green, and yellow. Red, green, and yellow. Red, green, and yellow. Uy, may mga red. Green. Dami, no? Ikaw, sa tingin mo, ikaw na nanonood sa YouTube, ano sa tingin mo ang magandang TP dyan? Red, green, or yellow? So, marami dito, majority ay green. May mga red din, no? Well, ato yung kagandahan dito guys, no? Nakikita natin yung iba't ibang perspective ng tao kung gaano sila sa trading nila, no? Kung gaano sila kagaling, no? Kasi kaya nilang paabutin dito. Pero ito kasi yan. Paano ko kayo tuturuan ng maging negosyante? Simple lang. Balikan natin yung expose. Sabi natin, meron tayong market exposure. Yung market mo, galing kayo dito imagine red pakinggan nyo to tingnan nyo tong pasabihin ko sa inyo tingnan nyo to red, yellow, green, and red. Okay balikan nyo. Ang entry point natin, this one. Tingnan nyo to sa mga nagsabi ng yellow, take profit na agad, wala na siyang iniisip sa mundo. Sa mga nagsabi ng green, pwedeng tumama pa. Pero kung titingnan nyo rito, on a daily basis, tingnan nyo to guys yung nagtipi ng yellow, pwedeng nakatipi na siya sa ikalawang araw lang. Kita nyo to? Titingnan nyo yung candle, from the very start, 2 araw lang, tipi na siya. Yung nagsabi ng green, ano nangyari? 4 na araw yung tinagal ng trade. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagte-trade at ikaw ay naghahangad ng kulay green, ikaw ay, anong ginagawa mo? Nag-i-scroll ka na naman ng cellphone mo, dyan sa kubeta mo. Ikaw ay nag-i-scroll na naman ng cellphone mo, dyan sa tulugan mo. I-scroll ka lang ng scroll dyan. Diba? Tama ba? Maya't maya, scroll ka. Yun ang ginagawa mo. Okay, ito yung matindi. Sa mga lintik na nagsabi ng red, sige, eto, magkaaminan tayo. Ang dami nagsabi ng red Magkaaminan tayo ngayon. Kung tutuusin, maganda talaga ang kikitain mo kapag ikaw ay nag-red. Lintik yan, 40% yan. Kung ikaw ay nag 20x dyan or 10x, that's 400%. Pag 20x, 800% yan.
Sino ba naman ang ayaw ng may ganyan? Lahat ng tao gusto yan. Ang problema lang sa'yo, tatanungin kita. Ang nakikita mo lang kasi yung nangyaring tumipi siya. Okay, I get it. Go. Okay, get it? Okay. As a trader kasi, ang nakikita mo lang, ngayon, sa mga nagsabi ng red, no? Ang nakikita nyo lang kasi sa chart, yung nangyaring nag-take profit siya. Kita mo, parang iisipin mo, wow, ang ganda naman talaga. Dahil gusto ko yun, mas malaki kikitain ko doon. Pero ang realidad, ito. Tanungin kita ngayon. Sagutin mo ako ng tama, kayong mga lintik na nag-color red dyan, ha? Anong mararamdaman mo kapag ganito na ang nangyari sa price? Pumunta sa green, bumaba, umakyat, at bumalik na doon sa entry point mo. Anong mararamdaman mo kapag naandyan ka na? Sige nga, yung mga nagsabi ng red, sabihin nyo, anong emotion ang meron dito? Sabi natin kanina, market exposure, emotion control, mahalaga tong risk management na to. 'Di ba? Ngayon, sa mga nagsabi ng red dyan, i-assess mo yung sarili mo ngayon. Ano yung nararamdaman mo kapag naandito na yung price? O, i-zoom in ko para sa inyo. Hindi ka nagtipi sa green, hindi ka nagtipi sa yellow. Hindi ka nagtipi, gusto mo red. Bumalik sa entry point mo. Anong pakiramdam mo? Kayong mga nagsalita ng red. Anong nararamdaman mo? O, example. Wala pa. O, ito example ha. Example, yung price na andito pa lang. Papunta pa lang siya dun sa entry point mo. Anong nararamdaman mo na ngayon? Iisipin mo, papunta na siya dun sa entry point ko. Ano kaya mangyayari dito? Mukhang pupunta dun sa entry point ko. Ano gagawin mo? Iko-close mo na yan. Alam nyo ba yung kwento nung pirana at bato? Alam nyo ba yung kwento nun? Alam nyo yung kwento ng pirana at bato? Sino ang nakarinig sa inyo nun? Pirana at bato. Yes, po. Narinig nyo na yun? Sa mga hindi sino pang hindi nakarinig nun, press letter C. Ito lang, trivia lang. Kwento to ni Mentor Mike eh. Pirana at bato. Letter C. Hindi nyo pa naririnig yung kwento ni Lolo. Okay. Yung kwento ng pirana at bato, ito yan. Ito yung pirana at bato. In short, pera na, naging bato pa. Okay? Yan yung kwento niya. Pera na naging bato pa. Okay? Tito Jokes. Yo, wawawi. Okay? Wawawi, di ba? Pera na, naging bato pa. Okay, session na kayo sa Tito Jokes ha. Yun talaga yung ang baon ni Mentor Mike ngayong gabi. Okay, yun lang ang baon natin. So, ingit-ingit na. Tawa-tawa lang kayo dyan. Kahit na ano kayo dyan. No? Kahit corny. Okay, tawa-tawa lang. Pero, balik tayo sa topic. No? Ano kayo nararamdaman mo kapag yung price malapit-lapit na dito sa entry point mo? Ano kayo nararamdaman mo? Hindi lang malapit. Anong nangyari pa? Tingnan mo. Sumobra siya sa entry point mo, malapit ka pang ma-stop loss. Ano na, malapit ka na ma-stop loss dyan. Ano na nangyayari? Babalikan natin. Market exposure, emotion, control. Ano na ang emotion mo dyan? Pwedeng, anong gagawin mo na dyan? Ika-cut loss mo na yan. Kasi iniisip mo, naku, baka bumaba na siya. Diyos ko po, patawarin niyo po ako. Scroll. Diba? Ganun ang gagawin. Diba? Anong gagawin mo dyan? Meron na ito na sana yung sasabihin mo dun. Pera na sana, bato pa eh. Pera na eh. Dapat dun nagtipi na ako eh.
Dapat nag-TP na ako niyan eh. Pero ngayon, nagne-negative pa ako. Diyos ko. Patawarin mo. Patawarin. Pagka-stop loss mo dyan, pag-cut loss mo, biglang lumipad. What the fuck? Ano ba't lumipad? Pagising mo, ay sayang, di ko dapat tinipi. Wala na, nasira na yung emotion mo. Nasira na. Sino nakaka-experience nung ganun? May nakaka-experience ba sa inyo ng ganun? Di ba? Relate. Ang dami kong gagamuting mga mindset ng trader ngayong gabi. No, ang dami kong gagamutin. Ang dami nyong gamot. May alam nyo ba, pag nagpagamot kayo sa doktor, may bayad, 400 pesos. Konsulta, dito libre. 'Di ba? Libre lang ang konsulta rito. Hindi kayo diyan hindi kayo sisingilin. Libre lang konsulta rito. Okay, ngayon, burayin na natin tong mindset na to. Balik natin yung yellow. The best TP kasi is yung nearest na TP, no? Yung nearest. Kahit kailangan dumating sa point na hindi ka nangihinayang dito. Doon napapasok yung the power of 20%. Pwede, no? Kung 400 public na hospital, si Mentor Mike private, no? 800 ang singilan eh. Ako nagpa-check up ako sa, alam niyo ba kung saan nagpapa-check si Mentor Mike? Sa Makati Med. Ang singil doon ay 900 ang check up. Buti nga may sukli pa eh. Doon tayo nagpapa-check up. Kahit taga Cavite tayo. Di ba? Ngayon, 800, singilin ko kayo lahat dyan. Kikita pala ako, di ba? Kikita pala ako. Dito hindi. Hindi ko kayo sisingilin. Tingnan nyo to ha. Kung gusto mo na kumita ng 1 million, no? Kailangan masanay ka mag-TP ng mabilisan. Okay? Ulitin ko ha. Kung gusto mo kumita ng 1 million, kailangan mong mag-TP ng mabilisan. Pag sinabing mabilisan, yung mga immediate highs and immediate lows lang. Okay? Pagbasag dyan sa trend line, kailan yun? Doon na papasok yung power of 20%. Okay? Paano yan? Paano yung power of 20% na yan? Pagka-breakout, gamit ka ng RR, di ba? Example, dito lang. O, yan. Maliit lang. Actually, hindi nga dapat dito. Hanap tayo ng maganda. Yung saktuhan lang, merong 20% na nangyari. Actually, hindi naman, no? Pwedeng ito na lang din gawin natin. Sakto na lang natin. Na kahit umakyat siya, kahit umakyat yung price, dapat hindi ka manghihinayang dyan sa ini-expose mo na yan. Kunyari, ikaw ay gagamit ng 20x leverage. Mga 1% lang to. Kung ikaw ay gagamit ng 10x, 2% lang yan. Yang ganyan lang. Yan yung original. Kung gusto mo kumita, ha? By the help of compounding. Okay? Sino sa inyo ngayon ang okay na dito sa ganito? Press 1. Okay na ako dyan, Mentor Mike? Kahit hindi ko naiintindihan sinasabi mo, basta ako, okay na ako dyan. Basta sinabi mo kanina na ganito, okay na ako dyan. Okay? Ngayon, pagpalagay natin, ikaw ay ikaw ay tetrade mo to 10x leverage. Pag kumita ka dito, that's 20%. Pagpalagay natin na meron kang margin na $10. Magkano ang 20% neto? Magkano 20% neto, guys? $2. $2. Di ba? $2, no? Kaya lang, ha? $2 yung kanyang. So, masaya ka na ba sa $2 o malungkot? Malungkot. Bakit malungkot? Di ba? Malungkot kasi Dollars sino na masaya? market. Type nyo masaya kung masaya kayo sa $2. Type masaya. Type malungkot. Pag malungkot ka sa $2. Wala nang malungkot. Type malungkot kung hindi ka masaya sa $2. Masaya na. Ano yan? Nagamot ko na kaagad kayo ngayon? Totoo ba yan? Nagamot ko na kaagad yung utak nyo? Ha? Nagamot ko na kaagad kayo? Wala pa ako sinasabi sa inyong gagawin?
Di ba? Go, galupit pala ni Mentor Mike na maging doktor. Buti hindi ako naging doktor, no? Di ba? Kaya tingnan niyo yung ating trading clinic. Kung makapansin nyo, yung trading clinic natin, doktor yan. $2 every day po. Mentor Mike. $2 every day. Sige, Every sige, day. agree. So, paano ba gagawin mo rito? Yung $2 mo na yan, manalo ka ngayon. O, stop over ka muna. Pahinga ka muna. Hindi, bida-bida ka. Ito ba, manghihinayang ka pag umakyat yan? Umakyat siya dyan? Manghihinayang ka? Hindi. Manghihinayang. Pwede. Alam nyo ang reason bakit nanghihinayang ang tao? Alam nyo anong reason bakit sila nanghihinayang? Ask me how. Ask me how. How? Nanghihinayang sila kasi maliit lang yung margin nila. Maliit lang kasi yung margin mo eh. Kung ikaw ay nag-margin ng $5 dito or $10, supposedly dapat kikita ka ng $5, di ba? Kung 10x siya. Kung ikaw naman ay 20x, that's 100% $10. Ngayon, kaya ka nanghihinayang dyan, maliit lang kasi yung margin mo eh. $10 ka pa lang kasi. Di ba? Manghihinayang ka talaga niyan. Pero the moment na ikaw ay hindi na nanghinayang dyan, ibig sabihin lang nun, you are on your way na sa pagiging milyonaryo. Okay? Oh, pwede ba yun, Mentor Mike? Paano ako magiging milyonaryo kung di ko naman inahabot yung malaking tipi na yan? Paano yan? What the fuck? Ay, sorry ha. Taging bibig ko. Paano yan? Paano ang nangyari yun? Simple. Sabi ko, balikan natin yung tinuro ni Mentor Mike. Balikan natin. Asan na yun? Sabi natin, compounding. Okay? Compounding. Pag nanalo ka today, yung $2 mo na kinita, tomorrow, ang magiging margin mo na ay kano na? $12 na. Tama? Ngayon, magkano naman ang $20 at 20% ng $10 ng $12? Kano? $2 pa rin, no? 2.4, no? Parang palagay natin 2 pa rin. 2 pa rin, no? Oh, malungkot ka ba kinabukasan o hindi? I-round up muna natin ng 2. Malungkot ka ba kinabukasan o hindi? Malungkot. Sinong malungkot doon? Ganito lang TP mo ha, hindi ka nanghihinayang dito ha. Ito, magiging type malungkot kung malungkot ka ng tumaas to. Malungkot ka. Press type malungkot. Oh, wala nang nagsasabi ng malungkot. Type nyo masaya kung masaya na kayo dyan. Type masaya. Masaya. Oh, next day. Magkano na magiging margin mo next day? $14 na. O, magkano yung 20% ng $14? O, round out natin ng 3. So, magiging 17 na. Okay? Nakukuha nyo? Nakukuha nyo? Okay? Ngayon, eto na yung kahindik-hindik na ano, sasabihin ko sa inyo. Ngayon nyo lang ito mapapanood. Wala kayo makikita nag-i-explain ng ganito. Mentor Mike only. Ngayon, ito. Tingnan nyo muna ha. Mamaya mo isipin yung natalo ha. May explanation ako dyan. May papakita ako sa inyong Excel form. Okay, this is computed ng 20% only. No, 20% lang to. Kita nyo ba yung screen? Kita? Yes, Kita ma'am. yung screen? So dito, from day 1, makikita nyo, nag-start tayo ng $10 margin. Profit, $12, no? Kada may profit ka, ina-add mo yung profit mo doon sa starting mo na trade sa next day. Tingnan natin yung ika-10 araw. So sa ika-10 araw, meron na tayong $50, no? Imagine kung ikaw ay laging panalo, lagi kang panalo lahat ng araw mo from day 1 to day 10, lagi kang panalo at isang trade lang ang tine-trade mo isang araw at hindi lang isang trade.
ganito lang kaliit yung take profit mo, ganito lang, ikaw ay, ano na, kikita ka na ng $50 in 10 days. Ito yung tanong ko sa inyo. Sino dito ang kumita na ng $50 sa loob ng 10 araw? Meron ba? Meron? Meron? Press 1 kung meron. Meron dyan. Meron? Sino? Say press 1. Wala na natin nagchat-chat. Meron. Okay. Tignan natin yung tignan natin yung ika 20 days. Sa ika 20 days, yung $10 na margin mo, magkano na ngayon in 30 days? Ano nakikita nyo? Magkano yan? Type nyo. $20 days usapan ha. 372. Diba? Ang tanong, sino sa inyo ang nakapag-trade na ng kumita ng 300 USDT in 20 days? Meron? Press B. Press B. Oh, meron. Natitrim na. Natitrim na tayo. Okay, ngayon, ang i-type nyo dyan ganito. I-type mo dyan ngayon kung ilang taon ka nang nag-aaral ng crypto. Type nyo dyan. Type nyo dyan. Lagay nyo dyan kung ilan. Type nyo. Guys, lahat kayo dito, 180. I-type nyo dyan, ilang taon na kayo nag-aaral ng crypto. 6 months. Lagay nyo, year. Wag lang number 1. Kung 1 month, 1 month. Kung 3 months, 3 months. Kung 6 years, 6 years. Okay, lagay nyo dyan. Type nyo. Three years. Okay. Pinakamatagal na nakita ko is 3 years, no? Ngayon, ang tanong, sa 3 years na nagte-trade, ikaw, ito mamaya ko tatanong sa inyo. Okay, balikan natin. Ano ba sinabi ni Mentor Mike? 43 days. 43 days. Yan. Kita mo ba yung 43 days? In 43 days, no? In 43 days, magsimula yung pera mo ng $10. In 43 days, based dito sa Excel ikaw ay meron ng 20,500 USDT. Kumpitin natin. 20,500 USDT. Meron ka ng 1.1 M in 43 days. Saan galing yung pera mo? $10. Ano lang ginawa mo sa isang araw? Ano lang ginagawa mo sa loob ng isang araw? Ano lang ginagawa mo? Ano lang ginagawa mo? Ikaw ay nagdidisiplina, nagko-compounding, at nag-PTP ng malapitan. Ngayon, kaya kayo nanghihinayang dito sa ganitong kalaking take profit at nanghihinayang ka sa yung malaki kasi nga, nanghihinayang kayo doon sa mga katropa. Siyempre ba naman, kung ikaw ay kikita ng malaki, anong gagawin mo dyan? Ipe-flex mo yan sa mga group chat mo. Wow, ito yung group chat ko. Diba? Pakitaan nyo, ito yung mga trade ko. Hindi. Kaya ka nanghihinayang dyan. Maliit kasi yung margin mo eh. What if yung margin mo, can you imagine yourself na nagma-margin ka ng 1,000 USD per trade? Ini-imagine mo ba ang sarili mo dyan o hindi? O baka, nai-imagine mo lang sarili mo na nagma-margin ka ng $2 per trade. 'Di ba? You need to upgrade your mindset when it comes sa trading. Ngayon, hindi mangyayari yan kung hindi mo kayang tanggapin na kumita lang ng $2 per day. Hindi ka kikita ng 1M ng biglaan lang. No? Yung gusto mo kagad, $30 hindi. Kasi tanungin natin yung mga naka 3 years dyan. Sa loob ng 3 years ba, naka 1M na ba kayo? Sana, meron. Sige, yung mga nagsabi ng 2 years and 3 years, nakaipon na ba kayo ng 1M sa pagte-trade nyo dyan? Sa loob ng 3 taon? Di ba? 2 years. May nakita ako 2 years. 3 years. O, tanongin ko kayo ngayon. Di ba? Tingnan nyo.
O ikaw, Kuya Prince Jude, sa loob ng 3 taon mo, meron ka bang kinita na sa ganito? Meron na ba, Kuya? Meron na ba? Sino ang meron na? Sana meron akong mabasa, no? I'm very happy pag meron akong nakitang kumita ng sa loob ng 3. Futures trading ang usapan, ha? Hindi spot. O, meron. Press letter Y. Kung ikaw ay kumita na ng 3 years. Ay, ng 1M sa futures in 3 years na pagte-trade mo pag-aaral. Press Y. Meron? Wala. Walang nagchat-chat eh. So, bakit? Bakit ganun? Bakit ganun, Mentor Mike? Based dito sa ano mo, sa Excel file mo, 43 days lang. Bakit inaabot ako ng 3 years, hindi pa rin ako kumikita? Anong reason? Pwedeng balikan natin yung sinabi natin kanina. Pwedeng wala kang disiplina. You are always aiming to the highest point ng take profit. Di ba? Pwedeng compounding, di mo nagagawa. Ano lang gusto mo? All in ka lang. Di ba? And syempre, lastly, yung strategy mo, baka minekos-mekos mo na yung mga strategy. Kaya hindi ka kumikita. Kasi kung gagamitin natin based dito sa Excel file na sinabi ko, kung ikaw ay laging panalo, hindi ko sinasabing laging panalo, no? Pero kung sakaling panalo ka lahat, and you also find your bread and butter trade, na ikaw ay magte-trade lang ng ganito kaliit, no? Ito lang, no? Ito lang, ganitong kaliit lang. Imagine, nagma-margin ka na ng $1,000. In 43 days, ang margin mo na, imagine, nagma-margin ka ng 1,000,000. Ang margin mo sa isang trade mo, 1,000,000. Imagine nyo yan, guys. Na-imagine mo ba yan? Manghihinayang ka ba dyan? Di ba? 20% take profit lang ang gagawin mo, kaibigan. Sasanayin mo lang yung sarili mo na nagte-take profit ka ng ganito. Kapag hindi mo sinasanay yung sarili mo at hindi mo kayang tanggapin na kaya mong kumita ng ganito or mag-take profit ng ganito, asahan mo, additional 3 years ka pa rin sa pag-aaral mo ng trading. Additional 3 years ka pa rin. Bakit? Ang iisipin mo kasi dyan, ganito. Paano kaya kukuhanin yung malaking ganyan? Paano kaya nila nakukuha na malaki hanggang dyan yung take profit? Another pag-aaral na naman yun, di ba? Di ba? Guess nyo ako? Paano kaya nila nakuha yung take profit nila ang layo-layo? Paano kaya yun? Di ba? Paano kaya yun? Di ba? Isipin mo, panibagong pag-aaral na naman. Pero, kapag ito lang yung pag-aaralan mo, yung ganitong kaliit na take profit, mabilis ang pag-aaral lang yan. Hindi yan naabot ng 5 buwan. Ito, yung ganito, itong take profit na yan, bread and butter trade, basic na basic lang yan. Okay? Malinaw ba sa inyo, guys? Ngayon, sabi doon sa Excel, yun, lagay pa natin ng 60 days. Kung gusto mo, 2 buwan. Dahil sa loob ng 2 buwan, ito na yung magiging margin mo. 400. Ano, legit ba to? Ewan ko lang ha. Pero, kung nanggaling ka sa $10, ikaw daw ay may potential na makapunta ng 1M kung ikaw ay magiging disiplinado, nagko-compound, at minamahal mo lang yung isang strategy na alam mo. Malinaw, press 1 kung malinaw. Parang di kayo natutuwa sa sinasabi ni Mentor Mike ha. Lahat ba na nalilinawan sa sinasabi ko? Kasi, tingnan mo ha, 3 taon ka na nagte-trade, pero hindi mo mapakitaan ng 1M. So, anong problema? Anong problema? Di ba? Anong problema? Bakit ganun? Bakit hindi ka makapagpakita ng... 3 taon ka ni. 3 taon na nagtitrade. Bakit wala pang 1M dyan? Kasi nga, minemekos-mekos mo ang mga market, no? May mga disiplina ka, ganyan, di ba? Gets? Okay, para di tayo magana. Pakita ako kayo. Ito, port ni Mentor Mike. Ayan. Ganyan. Port. Kung gusto nyo ng live, pakita ko sa inyo live. Mabilisan lang. Ayan. Like, ano natin na yan. Ayan. Ano ko yan, ha? Lipat natin sa pound. Natin dito. Ganyan. So, kung ano yung tinuturo ni Mentor Mike, ginagawa rin natin. Di ba? And yun yung gusto kong ma-share sa inyo. No? Yun yung gusto kong ma-share sa inyo.
Malinaw? Nakita nyo ba? Nakita nyo ba yun? Di ba? Hindi nyo nakita, i-replay nyo na lang, no, sa YouTube. Ngayon, kaya ka tumatagal dyan sa ikatlong taon mo, puro ka lang kasi yan eh, pabida ka lang eh. 'Di ba? Pabida ka lang eh. Gusto mo lang flex-flex ka lang sa mga group chat mo eh. Gusto mo lang flex-flex ka lang. Hindi, na-reach ko na yung TP ko, yan, 'di ba? Bakit hindi ngayon? Malinaw ba? Nakukuha nyo ba? Excel file, nagsasabi. No? 43 days, 1M. Kaya nyo ba yan? Sinong kaya? Kaya to? Sinong kaya? Sinong kaya? Okay, balikan natin yung topic. No, balikan natin. Ang dami bang aha moments dyan? Aha moments? Libre lang natin tong sinasabi ha. Dapat to, kung tutusin, may bayad to. Pero wala, libre na natin. Marami tayong gustong tulungang tao. Maraming tao na greedy sa mundo. Na sobrang tagal nang nagte-trade, pero hindi pa rin kumikita. Okay, tandaan nyo yan. O ito, risk management properties. Tandaan mo to, ito yung kailangan nyong tandaan. No? Isaksak nyo to sa utak nyo. Hindi mo pwedeng makash out ang PNL flexing. No? Hindi ka kikita ng PNL. No? Pag nanalo ka sa trade mo, 100%, ilalapag mo dyan sa group chat na kung anong meron ka. Hindi mo yan makakash out. Hindi yan nakakash out, pre. Kung gusto mong makash out yan, dahil gawin mong pera. Hindi yung pagka nanalo ka na isa, nakakita ka lang ng 200%, kala mo bida ka na. Hindi ganun. Hindi ganun yun. Okay? Hindi ganun. No? Hindi nakaka-cash out yan, kaya wag mo sanayin yung sarili mo na nagpe-flex-flex yan. Ngayon, kung ikaw ay nasa group chat, nasa community ka, na puro flex lang ang alam sa mundo ng mga 100%, 100 high leverage, umalis ka na dyan. Umalis ka na dyan. Kasi hindi ka niyan babaguhin. No? Dito, hindi ko sinasabing kaya ko kayong baguhin, pero ganito kami kasi magturo. Okay? Talagang re-real talking ka namin. Okay? Number 2, every time na mananalo ka sa futures, ilagay mo sa spot, no, yung ibang portion ng profit mo. Hindi mo pwedeng i-stay put lang yung sa future as ano mo yan dyan, i-display mo. Kasi the moment na natalo ka, ikaw ay magre-revenge trade, madadamay pa rin yung pinanalo mo nung mga nakaraang araw. Okay? Number 3, always stay humble. No? Kahit panalo ka kasi darating yung panahon, ikaw ay i-humble ng market. Market will humble you always, no? Hindi porket nanalo ka ngayon, bida ka na, no? At magyayabang ka na. At magpe-flex ka na kung ano-ano at ipopost mo na yun sa Facebook mo. Balang araw, tandaan mo, market will humble you always. Okay? Ngayon, bakit tayo nagtuturo na ito? Kasi, para hindi tayo maparusahan ng market, di ba? Mag-share din tayo. Share din. Okay? Number 4, always stay sa safe side, no? Paano mo ibig sabihin, always stay sa safe side. Pag sinabing safe side, titingnan mo yung market kung ano yung condition ng market. Pero para malaman na ikaw ay nasa safe side, panoorin mo lahat nung nasa YouTube ko. So yung nasa YouTube ko parang mentoring na rin yan pag pinanood mo yan. Alright? Malina ba dito? Press 1 kung okay sa inyo to. Ito yung mga dapat mong tandaan. Okay, ayan na. Ngayon, meron tayo, balikan natin. Ito. DCST, no? Discipline, compounding, strategy. May namimiss na isa eh. Ito yun. May kulang. Ano kaya yung kulang? Ito. Hulaan nyo to kung ano to. Ano kaya to? Sino makakahula na ito? Trading body. Trading bodies. No, very good. So, kung meron ka ng discipline, compounding, at strategy, anong kulang mo? Trading bodies. Yan yung kailangan mo. Ang trading, hindi to solo game. Ito ay teamwork game. No? Na kapag ikaw ay natalo, example, matalo ka, no? Hindi ka magmumukmuk.
matutuwa ka pa kasi may magko-correct nung talo mo. No, hindi ka pwedeng magsolo. Timo, ang daming nagsosolo diyan. Ano nangyari? Eventually, pag nagsolo ka, magse-self-pity ka. Hindi ka, wala kang ma-share nung pagkatalo mo. Hindi mo naman ma-share yan sa pamilya mo kasi wala naman silang alam sa trading. Ano mangyayari sa'yo? Susuko ka na. Doon na babalik yung malapit ka nang sumuko. No? Doon ka na mapupunta. No? Doon ka na mapupunta sa malapit ka nang sumuko. Pero ano ba ang benefits ng trading? Yan yung magiging kasama mo sa pag-build ng trading habit mo. No? Habit, pag sinabing habit, pag sinabi ng trading value mo, uy, pre, tara, ano tayo, chart tayo, di ba? Mag-chart ka. Yan ang gagawin mo. Yung trading values mo, kasama mo yan sa ups and down mo sa trading. Okay? Kahit ikaw ay matalo, happy kayo. Manalo kayo, mas lalong happy kayo. Lahat yan kasama mo sa pag-angat. Okay? So, ito yung form niya. Okay? Ito yung 4 habits para ikaw ay kumita. Pwede nyo bang picturean yan, tapos itag nyo ako sa Facebook, i-post na sa Facebook para naman makita ko sino yung mga nanood. Sige nga, tignan natin, picturean nyo yan, tapos check nyo. Discipline, una discipline, compounding, strategy, and trading bodies. Yan. Ang tanong, paano ba makakahanap ng trading body, Mentor Mike? Ano kayang, saan ako makakahanap ng trading body, Mentor Mike, na makakatulong sa akin para mag-build ng trading habit ko at sumama sa akin sa up and downs ko sa trading at pag-angat. 'Di ba? Wala ka ng ibang tanong kasi si Mentor Mike at nag-o-offer ng trading bodies 'yan. No, kung saan man kayong groups ngayon, operation, kung ano ba 101, 102, 103, lahat ng admin diyan naghahanap po, nag-open yan sa trading bodies kasi nga katulad nga ng sabi namin, ang aming goal is mag-extend ng culture of malasakay sa mga trader. Kayo ay lambatin namin at iayos namin yung mindset ninyo. Kaya kami merong trading clinic gabi-gabi. Lagi meron kaming free session gabi-gabi na 8 to 9 PM. Okay? Ngayon, ito pa yung next. Lagi mong tatandaan, hindi smooth sailing ang trading, no? Katulad ng nakita mo sa Excel file, hindi laging ganyan, no, na ikaw ay laging panalo. Baka isipin mo, ang dali lang ng trading. Hindi. Kasi the moment na tumataas na yung iyong margin, nagkakaroon na rin ng pagbabago sa emotion mo yan. Okay? Hindi yan. Pero, kung ikaw ay magmamaster lang ng isang strategy, kung anong strategy ang meron ka ngayon dyan, pwede mo yang makuha. Pero kung gusto mo talaga na mas effective yan, ito strategy kasi ito eh. Pwede itong lumabas sa ICT, pwede itong lumabas sa harmonics, pwede itong lumabas sa price action, pwede yan. Kasi nangyayari naman yan eh. Strategy, pare-parehas lang yan eh. Kaya lang, kung nag-focus ka lang sa strategy, may kulang ka pa. Kulang ka pa ng discipline, kulang ka ng compounding, kulang ka ng trading bodies. If you want na talagang ma-perfect mo to, you need this 4 habits na to. Kailangan mong makuha to. Ngayon, nagtatanong paano yung trading bodies? Ito, papakita ko sa inyo. Sa Mentor Mike, meron kaming Discord ng mga trading bodies. Kaya sinabi namin, ang trading bodies namin ay may habit kasi every night meron kaming charting gabi-gabi. Ito yan, no? Meron charting dyan. Actually, 8 to 9 PM din yung charting nila. 8 to 9 PM. Pero, may mga nag-overtime. Meron yan. Pagdating ng 8 to 9 PM, makikita nyo dyan, ano yan, full pack yan. No, full pack yan. Then dito, yung mga trading bodies namin, binibigyan namin sila ng free learnings. Libre lang din. Okay, libre. Walang bahid dyan. Lahat yan libre. Makikita nyo dito, yung mga chart nila, nagtitrade sila. Meron silang assignment everyday. Yan. Binibigyan namin sila ng assignment para matuto sila. Kung mapapansin nyo, dyan sa mga kanilang trade, mabababa lang yung gain nila, 20%. 20%, di ba? Sinasanay na namin sila na maliit lang yung kanilang i-gain kasi hindi naman mahalaga na malaki na yung i-gain mo eh. Di ba? Ang mahalaga,
nakukuha mo yung habit nung trading. May na-SL din. Tingnan mo ito, may na-SL din. Meron din, no? Hindi naman lahat ay lagi kang panalo. Immortal. Hindi ganun. Okay, hindi siya ganun. Okay, lahat yan. No? So, try natin pasukin tong nagcha-chart dito. Ha? Try natin. Si mentor. Yan na. May right hand. Wow! Tingnan natin kung anong ginagawa nila. Ha? Hello guys. Hello guys. Good evening. Good evening, Hello po, mentor. mentor. Good Yan evening. ang lupit ng chart niya. Double na yan ano yung chart na yan? Double po. charting. By the way guys, ngayon nasa trading clinic kami. No? And nire-record ko to para makita. Ano ba masasabi nyo dito sa mga to na wala pang trading bodies ngayon? Mga trading bodies. Ano masasabi nyo? Mas Si maganda kung meron ko yung trading bodies, tingnan nyo kami. Kakamit lang namin. Tapos ayan, sama-sama kami. Tapos kanina nag-trade kami. Lahat kami kami, tulungan. Ang tanong, nanalo ba yung trade? Yes. Nanalo. Nanalo po, mentor. Panalo. Okay, tingnan natin. Kasi, yan, okay, sige. Thank you, Kuya. Thank you. Ngayon. So, sa mga dyan sa Zoom, kaya nabanggit nila, di ba? Meron kasi silang live scalping gabi-gabi. Yun yung benefits pag ikaw ay nasa trading bodies. No? Nandito ka sa R0. Lahat sila meron silang live scalping. Talagang live trade dyan. Tinuturuan namin sila. Tinuturuan namin yan. Ngayon, hindi lang yun ang ginagawa namin sa kanila. Sila ay tinuturuan din namin ng tamang disiplina. So, paano ba yung tamang disiplina? Ito. Meron silang journal. Yung kaninang nakikita nyo, meron silang sariling journal. Pag sinabing journal, nililista nila doon yung trade nila. Okay? Ito yung trade nila. O, ayan. Di ba? Meron silang ganito. Yan. Ito nyo, di ba? Meron silang margin, profit, nanalo. Yan. Di ba? Yan siya. Yung ibang group din, actually, hinati namin sa 4 na group. Yung iba, meron din. Ito. Meron silang panalo, win. May sarili silang journal. May sariling journal sila. Ito, ginagawa pa lang nila, no? Big time. May sarili silang journal. May sarili silang journal. Almost lahat yan, disiplinado yung mga yan. Kung matalo man yan, computed loss lang yan. Ganun kami mag-alaga ng trading bodies. Di ba? Ang tanong, sino sa inyo ang gusto ng ganun? Press 1. Tingnan nga natin kung merong gusto. Meron ba diyang may gusto? Di ba? Itong tanong, gusto mo bang maranasan yung mga nararanasan ng trading bodies namin? Dami. Spammer naman to si Kuya Phil eh. Spammer, di ba? Kung gusto niyo maranasan yan, sa YouTube, kung nasan man kayong group ngayon, 101, 102, 104, check, EPM nyo lang dyan yung admin, no? Sila nang bahala sa inyo. Okay? Kung ikaw naman ay nanonood ng YouTube, i-check nyo lang yung comment section dyan para makasali kayo sa Discord namin, no? May Discord kami, para maka-join din kayo sa Discord namin. Ilalagay ko yung Discord link or link dyan sa YouTube ng video na to. And para makapagsali kayo. Bibigyan ko rin kayo ng listahan kung sino yung mga PPM nyo kung gusto nyo sumali sa trading bodies. Alright? Malinaw ba? And syempre, yun na yung ating lesson for tonight. Marami ba kayong natutunan, guys?